Ngayong gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos nakabalik na sa bansa matapos saksihan ang panunumpa ng mga bagong lider ng Indonesia. Higit kumulang 30 milyong individual posibleng maapektuhan ng bagyong Christine ayon sa Office of Civil Defense. Mga LGU at residente na maaapektuhan ng bagyo, todo paghahanda na para sa inaasahang paghagupit nito. At satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. muling tumaas. Muna sa ating mga balita, nakauwi na sa bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos saksihan ang inaugurasyon ng bagong Indonesian President Prabowo Subianto. Yan ang Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla. Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong presidente ng Indonesia na si Prabowo Subianto matapos ang inaugurasyon nito na personal na dinaluhan ng first couple. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Pangulo ng pinakamalaking ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Formal na nanumpa bilang ikawalong presidente ng Indonesia si Prabowo Subianto at pinakabatang vice-presidente ng Indonesia na si Gibran Rakabuming kahapon sa House of Representatives building sa Jakarta. Inimbitahan ang first couple ng nooy outgoing Indonesia President Joko Widodo na lumahok sa mahalagang pagdiriwang. Sa kanyang pagbati, sinabi ni Pangulong Marcos na ikinagagalak niya at ng unang ginang na maging bahagi ng okasyon na ito na espesyal para sa mga kaibigang dumalo at international community. Kinilala ng punong ehekutibo ang Indonesia bilang long-standing partner at malapit na kaibigan ng Pilipinas sa rehiyon. Binigyang diin din niya ang hangarin na higit pang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa makasaysayang okasyon na ito na nataon sa nalalapit na ika-75 anibersaryo ng diplomatic relation ng Pilipinas at Indonesia sa Nobyembre. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawang leader ng bansa. Nag-courtesy call noong Setyembre si Prabowo kay Pangulong Marcos sa Malacanang, ilang buwan matapos niyang manalo sa eleksyon. Kapwa nangako ang dalawang leader noon na pagtitibayin ang alyansa ng dalawang bansa. Kaya ang pagbisita ni Pangulong Marcos ay patunay ng malalim at matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at Indonesia. Simbolo rin ito ng commitment ng dalawang bansa na palawakin at paghusayin pa ang bilateral relations. Samantala, kinilala ni Pangulong Marcos ang kontribusyon ng dating Pangulo ng Indonesia na si Widodo na tumulong sa pagpapaigting ng kooperasyon ng dalawang bansa. Noong 2022, Indonesia ang unang state visit ni Pangulong Marcos, kung saan mainit siyang tinanggap ni Widodo na bumisita naman sa Pilipinas noong January 2024. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla para sa Balitang Pambansa. Ilang bahagi ng Pilipinas ang naapektuhan dahil sa bagyong Christine na nagdulot ng pagtinding pagbaha sa ibang lugar. Patuloy pa rin ang paghahatid ng mga lokal na pamahalaan sa mga labis na naapektuhan ng nasabing bagyo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Floyd Brents ng PTV. Malayo-layo pa man, ramdam na sa ilang lugar sa bansa ang epekto ng kakapasok lang na Tropical Depression Christine, ang unang bagyo sa buwan ng Oktubre. Katunayan, nakataas na ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Pilipinas.
Sa Palawan, nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa barangay Iraan sa bayan ng Rizal dulot ng matinding ulang dala ng bagyo. Pahirapan tuloy sa paglusong ang ilang motorista. Sa bayan ng Magpet sa North Cotabato, halos ilog na rin ang itsura ng barangay Bantak. Aabot sa 30 bahay ang napinsala, ang iba inanod pa. Sa video na ito, kakilakilabot ang pagragasa ng ilog sa ilalim ng makipot at manipis na tulay na nagdulot rin ng takot sa mga residente. Sa North Cotabato pa rin, lubog na sa baha ang Bulol Elementary School sa bayan ng Pikit. Nagpaabot naman ng tulong ang Bacolod City LGU sa barangay Sumag kung saan inilikas ang ilang pamilya. Patuloy namang pinapaalalahanan ang mga nakatira sa mga apektadong lugar na maging alerto at kung maaari ay lumikas sa malalapit na evacuation centers. Patuloy namang umaalalay ang mga lokal na pamahalaan sa naapektuhan ng bagyong Christine. Mula sa PTV, Floyd Brenz para sa Balitang Pambansa. Samantala, nananatili sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming lugar na rin ang binaha dahil sa malakas na ulang dala ng bagyong Christine. Ang update sa bagyo mula sa Balitang Pambansa ni Benji Durango live. Benji. Joshua, wala ngayong tulugan dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center dahil nga sa binabantayang bagyong Christine na inaasahang mananalasa sa ating bansa sa mga susunod na araw. Hindi biro ang bagyong ito dahil ayon pa sa Office of Civil Defense, aabot sa 30 milyong mga Pilipino ang posibleng direktang maapektuhan ng paparating na bagyo. Batay ito sa 18,000 mga barangay mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa na makakaranas ng malalakas na hangin at ulan na maaaring magdulot ng pagkasira ng ari-arian, baha at landslides. Hindi ligtas ang may 1,403 na barangay mula sa 17 lugar sa Metro Manila na namimiligro ngayon din sa baha at landslides. Nanawagan naman si Civil Defense Administrator Yusek Ariel Nepomuceno na paigtingin pa ang paghahanda para mabawasan ang masamang epekto ng bagyo. Samantala, Joshua, makakausap natin ngayon si Ma'am Veronica Torres, ang Pag-asa weather forecaster na magpapaliwanag sa atin ngayong gabi nitong direksyon kung nasaan ang bagyo. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Veronica. Magandang gabi din po, Sir. Live po tayo ngayon sa PTV. Unang tanong ko po, gaano kalakas at nasaan na po yung bagyo na binabantayan natin, si Bagyong Christine? Ito ang si Bagyong Christine ay nagtataglay ng lakas na hangin na 55 km per hour malapit sa sentro at bugso na posibleng umabot sa 70 km per hour. Ito ay nasa tropical depression category pero hindi nga natin tinatanggal yung possibility or posible nga itong mas lumakas pa dahil nasa karagatan pa ito. At sa kasalukuyan ito ay nasa 760 km east ng Katarman, Northern Samar. Gaano kalaki ang posibilidad? Kasi nakikita natin dito sa ating satellite imagery, gaano ang kataas ang posibilidad na ito ay mag-landfall sa kalupaan? Opo, sa kasalukuyan nga may kita nga natin itong area of probability natin. So kung titingnan natin dito, posibleng mag-landfall ito sa may Northern Luzon area. So napakataas ng tsansa na mag-landfall ito sa ating bansa dahil covered ng area of probability natin hanggang around Central Luzon area at pati nga itong halos buong Northern Luzon area. Ngayon, sinasabi na typhoon category ito kapag mag-landfall. Gaano ba kapagsik pag sinabing typhoon category ang isang bagyo? Opo, kapag sinabi nating typhoon category isang bagyo, ito ay posibleng umabot yung wind speeds around 118 kilometers per hour to 184 kilometers per hour. So malakas yun? Malakas po yun. Pag ganun kalakas ang hangin, ano ang posibleng epekto nito sa ari-arian? Opo, so kung yung mga puno pwedeng ma-uproot kapag medyo, kunwari, saging, pwedeng ma-uproot ito. At kung yung sa light materials gawa yung ating mga bahay, posible nga rin itong masira. Okay, delikado pala ito. Now, ang tanong ngayon ng marami is gaano karami naman yung ulan na pwede nitong ibagsak? Kasi nag-aalala lang iba sa posibleng pagbaha at landslide sa mga lugar. Opo, actually naglabas din tayo ng weather advisory. Kung titignan natin yung day-to-day basis, by tomorrow, more than 200 millimeters na mga pag-ulan ang posible sa may Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. At sa ibang bahagi nga, lalo na sa mga nasa may silangang bahagi ng Northern, Central Luzon, pati na rin sa silangang bahagi ng Visayas, posible nga rin yung moderate to heavy rains at intense
heavy to intense rain. So pwede Yung umabot. intense rain, may hahambing ba natin to sa nakaraan nating naranasan, yung habagat, na bumaha ang buong Metro Manila? Opo. So, yung naranasan natin noong nakaraan, may kalakasan talaga siya. Although, may kita natin dito, kung day-to-day basis, posible ngang yung mga malalakas na pag-ulan ay maranasan nga din natin around either 50 to 100 or 100 to 200 millimeters of In the next few days, Ma'am Veronica, ano yung aasahan nating magiging lagay ng panahon habang papalapit ang bagyo sa ating sa kalupaan? Opo, habang papalapit nga yung bagyo sa ating kalupaan, asahan natin na mas maraming areas yung mga karanas ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, at lalo na kapag lumapit nga itong bagyo sa ating bansa, mas madaming areas yung under stormy category at maraming areas din yung papasok under rains with gusty wind. So mas mataas na signal at mas mga malalakas na hangin at mga paulan yung mararanasan. Pahabol na tanong na lamang po bago tayo magtapos. Gaano katagal ito magta-travel sa landmass at kailan siya mag-exit? Opo. So, posible nga mag-landfall ito around Thursday evening or Friday morning. And then, posibleng labas ito ng landmass natin around Friday or di kaya Saturday po. Okay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Veronica Torres. Siya po ang ating weather forecaster dito po sa Pag-asa. Yung muna update mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Balik sa iyo dyan, Joshua. Maraming salamat, Benji Durango. Kaugnay ng balitang yan bilang paghahanda naman sa banta ng Bagyong Christine sa Bicol, iba't ibang hakbang at tulong na ang inihanda para sa mga residente. Ang detalye sa balitang pambansa ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Gary. Pinaghahandaan na ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan ang posibleng banta ng Bagyong Christine sa rehiyong Bicol. Itinaas na ng Office of the Civil Defense Bicol sa Red Alert status ang RDRRMC Bicol Emergency Operations Center kaninang alas 10 ng umaga. Mahigpit ang koordinasyong isinasagawa ng OCD Bicol sa mga lokal na pamahalaan, partikular na sa mga bilang ng mga pamilyang kinakailangang ilikas kung sakaling sumama ang panahon. Nagpaalala na rin ang Department of Agriculture Bicol sa mga magsasaka kaugnay sa posibleng maging epekto ng bagyo sa sektor ng agrikultura. Payo ng Department of Agriculture na anihin na ang mga pananim na palay at mais kung ito ay nasa 85% ng hinog. Diin ng ahensya, mayroon anya silang mga nakahandang combine harvester na maaaring gamitin ng mga magsasaka sa pag-aani ng palay. Inirekomenda ngayon ng DA Bicol na ipagpaliban muna ang pagtatanim hanggang tuluyan ng lumisan ang bagyo. Nakahanda na rin ang nasa mahigit 242 million pesos na halaga ng relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development Bicol. Ito ay para sa mga masasalanta ng bagyo, gayon din ang nasa 2,130 na evacuation centers dito sa rehiyong Bicol. Siniguro ng Coast Guard District Bicol ang kaayusan at kahandaan ng kanilang deployable response group kung saan magbibigay ng asistensya sa mga lokal na pamahalaan kung kinakailangan. Kabuuang 28 floating asset mula sa mga istasyon at substation ang ngayon ay naka-standby. Sa datos ng OCD Bicol, pumalo na sa mahigit 1,000 pasahero ang stranded sa iba't ibang pantalan sa rehiyon na kaagad namang tumanggap ng tulong mula sa DSWD Bicol. Nakaalerto na ngayon ang NDRMO ng iba't ibang lokal na pamahalaan para sa pagsubaybay sa mga river channels na konektado sa Bulkang Mayon. Nananatiling normal ang kondisyon ng mga river channels at wala ring naitalang pagragasa ng lahar. Sa ngayon, nakataas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang lalawigan ng Albay at nananatiling makulimlim ang panahon dito habang nakakaranas na rin ng mga panakanakang pag-ulan. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, inaasahang bukas magsisimulang magpapaulan ang Bagyong Christine sa buong rehiyong Bicol. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carillo para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Patuloy naman na pinaghahandaan ng lungsod ng Baguio ang posibleng epekto ng Bagyong Christine sa lugar. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christine Bornillo ng PTV Cordillera. Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang posibleng epekto ni Bagyong Christine sa syudad. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kailangang paghandaan ng syudad ang epekto ng ulan na maaaring magdulot ng landslide sa iba't ibang bahagi ng lungsod. While the wind is not a major concern, it's the rain. Yung heavy rain, kasi looking at the latest forecast,
Meron pang rainfall na aabot ng mga 48 mm. And that's quite alarming. Dahil sa banta ng bagyo, kinansela ng alkalde ang kanyang biyahe papuntang Canada para mabantayan ang sitwasyon ng lungsod. Kailangan ding maabisuhan ang mga apektadong residente sa mga landslide-prone areas bago ang pananalasa ng bagyo. I'm expecting na 24-25 dyan yung malalakas na ulan. Kaya siguro baka magkakaroon ulit ng cancellation of classes. Siguro one day before, kailangan sabihan na natin. Samantala, pinapayuhan ng Pag-asa Baguio ang mga turista na nagbabalak na mamasyal sa Baguio City na ipagpaliban muna dahil sa maaaring epekto ng bagyo. Nakaalerto naman ang Office of the Civil Defense Cordillera sa anumang epekto ng bagyo. Tinututukan ng opisina ang mga probinsya sa Cordillera na prone sa flooding, kagaya sa Abra, Kalinga, Apayao at Ifugao. Sa landslide naman ay sa lahat ng mga probinsya. Naka-red alert status ang opisina dahil sa sama ng panahon. Nagsasagawa ngayong araw ang opisina ng Pre-Disaster Risk Assessment. Ang Cordillera Administrative Region naman, sa pamamagitan ng Regional DRM Council ay naghanda na. Nag-issue na po tayo ng preparedness directives noong October 19, 2024. At inaasahan po natin na itaas po natin yung alert status po natin to blue alert habang inaabangan po natin itong posibleng epekto ng Bagyong Christine. Tiniyak ng OCDCAR na nakahanda ang mga LGU sa Cordillera base sa pinakahuling monitoring at presentation ng mga lokal na pamahalaan. Sa datos na nakuha ng OCD sa mga LGU, sapat pa ang mga food at non-items para sa mga apektadong residente kung sakaling mangangailangan sila dahil sa epekto ng bagyo. May mga nabigyan na rin po tayong mga local government units, particularly yung mga LGU sa TRIS talaga. Tiniyak naman ng DSWD Cordillera na nakapreposition lahat ng mga food and non-food items sa lahat ng probinsya. Dumami pa ang mga Pilipinong nagtitiwala at kontento sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa isang survey. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV. Sa panahong magulo ang politika, mas mahirap mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga halal na lider ng bayan. Pero may hinahanap tayo na katangian ng isang pinunong maaasahan at may paninindigan. Yung puso niya nasa mahirap. Kung anong mga kailangan sa taong yung kapos, matugunan niya. Dapat po sila talaga ay mayroong sariling paninindigan at saka po ay kung ano po yung tama, yun po ang dapat gawin. Batay sa pinakabagong survey ng Tangere, bahagyang tumaas ang satisfaction and trust ratings ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Oktubre. Mula sa 46.40% noong Setyembre, tumaas ito sa 46.90% ngayong buwan. Ang nagsabing nasiyahan sa performance ni Pangulong Marcos Jr. Sumipa naman sa 59.30% ngayong buwan ang nagtiwala kay Pangulong Marcos mula sa 58.80% noong nakaraang buwan. Naitala ang pinakamataas na satisfaction and trust rate sa Hilaga at Gitnang Luzon sa mga 18 hanggang 35 taong gulang. Dahil nakikita na rin ng mga kababayan natin yung mga nailay down ng mga programa, particularly doon sa infrastructure development, doon sa job creation, economic self-sufficiency, food security, combating inflation, tsaka yung ating foreign policy. Samantala, bumaba naman ang trust ratings ni Vice President Sara Duterte. Mula sa 56.80% noong Setyembre, sumadsad ito sa 56% ngayong Oktubre. Atrasado rin ang satisfaction rating niya. Noong nakaraang buwan ay 48.70% pero ngayon ay bumaba ito sa 48% na lamang. Naitala sa gitna, Hilagang Luzon at Metro Manila ang pinakamaraming nagsabi na hindi nasiyahan o nawalan ng tiwala sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Professor Calilong, nakaapekto ang nakaraang presko ng Vice Presidente sa pagbaba ng kanyang satisfaction and trust ratings. May mga binitawang pahayag si VP Duterte na medyo, sabihin na natin medyo taliwas doon sa inaasahan natin, no? Of a public official na bigyan kataas na estado kagaya ng ating Vice President. May mga iba ron na binanggit siya na hindi
Siguro masasabi natin hindi doon sa sensitivities natin mga Pilipino. Samantala, nakasungkit naman ng 52% o 3 sa bawat 5 Pilipino ang nagsabing nasiyahan sa performance ni Senate President Cheese Escudero. Nananatili si Escudero bilang highest-rated top government official sa bansa. Sumampa rin na nagtiwala kay Speaker Martin Romualdez mula sa 56.40%, ngayon ay 57%. Naitala ito sa Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon at Eastern Visayas. Ginawa ang trust and satisfaction ratings ng mga pinakamataas na government official nitong October 16 hanggang October 19, kung saan 2,000 ang lumahok sa pag-aaral. Mula sa People's Television Network, ako si Bien Manalo para sa Balitang Pambansa. Susunod sa Balitang Pambansa, ilang Pilipino maaga nagtungo sa mga sementeryo ng mga yumaong mahal sa buhay. Mga bagong panuntunan, alamin. At Amerikano dinukot sa Zamboanga del Norte. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Mahigit 1 linggo na lang bago ang undas, puspusa na ang preparasyon sa mga sementeryo para masigurong maidaraos ang okasyon ng ligtas at matiwasay. Yan ang Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV. 14 na police station sa Manila ang magtutulungan sa checkpoints, lalo na sa paligid ng mga sementeryo. Meron tayong skeletal deployment na mangyari itong October 27 hanggang October 29. At pagdating natin ng October 30 to November 4, magkakaroon na tayo ng full deployment. Meron tayong 4 na sementeryo binabantayan dito sa lungsod ng Maynila. Dito yung Manila North, Manila South, Chinese at saka La Loma. Nakikipagtulungan ng Manila PNP sa ilang ahensya, kabilang ang MMDA at MDRRMO para siguraduhing ligtas ang pagsalubong sa undas. Ayon sa Manila City Government, magde-deploy na ambulansya ang MDRRMO at Manila Doctors Hospital. May ilalagay din na portalet sa loob ng Manila North at Manila South Cemetery. Libre naman ang sakay ng e-trikes at bibigyan prioridad dito ang mga senior citizens, persons with disability at mga buntis. Mahigpit naman ipinagbabawal ang pagdadala ng baril at anumang matatalim na bagay kagaya ng kutsilyo, cutter at spatula. Bawal din ang mga inuming nakalalasing. Ipinagbabawal din magsama ng mga alagang hayop. Hindi rin pwede ang loud sound system. Huwag din magdala ng anumang bagay na maaaring magbitya ng apoy, kagaya ng alcohol at thinner. Ipinagbabawal din ang sigarilyo at lighter. Para naman sa presyo ng mga bulaklak sa Manila North Cemetery, iba-iba ang presyo ng mga paninda, depende sa pinagkukunan nila sa dangwa. Ayon sa ilang tindera na bulaklak, hanggat maaari ay hindi sila magtataas ang presyo hanggang sa undas. Hindi naman kami nagtataas. Sa dangwa mataas pero hindi kami pwede magtaas kasi yung mga buyer namin nasanay na sa ganun. Ay, yung kaunting tubo okay na. Pero kung hindi na aniya kakayanin ng tubo, wala na silang magagawa kundi itaas ang presyo ng mga bulaklak. Pag talagang sobrang taas ng kuha namin, natataas kami, nagiging 70 yung isang plastic tapos 3,200. Pag tumaas yung bulaklak. Pag mura yung kuha namin, 3,100, 35 isa. Sinisiguro naman nila na sapat ang supply ng mga bulaklak sa inaasahang dagsa ng mga mamimili sa undas. Mahal? 70, isang tali. Magkano po ba dati? Dati,
50, 40. Mahal ang namin sa Dangwa. Samantala, nagsagawa ng free cremation ng Tugatog Public Cemetery sa Malabon noong Sabado. Sinimulan sa blessing ang muling pagbubukas ng redeveloped cemetery. Ayon sa City Department Sanitation Division, nasa 500 labina ang nakatakdang sumailalim sa free cremation. Binuksan natin ang columbarium, ossuary, at wall of remembrance para sa paggunita at pagdarasal para sa ating mga mahal sa buhay. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, para sa Balitang Pambansa. Dinagsa ang 29 pesos na Bagong Bayani Magsasaka o BBM Rice sa kadiwa ng Pangulo sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Joshua Sugay ng Philippine Information Agency, Oriental, Mindoro. Mahigit 2,000 Mindoreño nakabili ng bigas sa halagang 29 pesos kada kilo sa ginanap na Post-Zona Forum sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Bawat benepisyaryo nakabilang sa mga sektor ng mga taong may kapansanan o PWDs, solo parents, mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps at senior citizens ay nakabili ng tig 10 kilo ng Bagong Bayani Magsasaka o BBM Rice sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo ng National Irrigation Administration. Laking pasasalamat sa gobyerno na mga nakabili ng mura ngunit dekalidad na bigas dahil malaking tulong nito sa kanilang buhay. Isa si Diana C. Diamante, 40 taong gulang at solo parent mula sa San Antonio ang pumila at nakabili ng murang bigas ng NIA. Malaking tulong para sa mga kagaya ng lahat sa mga solo parent na kagaya ko na kunti lang kinikita sa araw-araw, makabawas sa dagdag sa konsumo. Ayon naman kay Edelberto Natividad mula sa Barangay Balete, mababawasan ang kanyang gastusin sa bigas ng halos kalahati dahil sa programa. Ito po ay malaking tulong dahil murang bigas. Ayan. So, yan lang po at maraming salamat. Ang Post-Zona Forum na inorganisa ng Philippine Information Agency ay naglalayong ipaalam ang mga matagumpay na programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng kanyang SONA noong Hulyo 2024. Mula sa Philippine Information Agency Oriental Mindoro, Joshua Sugay para sa Balitang Pambansa. 17 magsasaka sa Oriental Mindoro ang opisyal nang naging may-ari ng lupang kanilang sinasaka. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Joshua Sugay ng Philippine Information Agency Oriental Mindoro. Natanggap na ng 17 magsasaka sa Oriental Mindoro ang kanilang Certificates of Land Ownership Award o CLOA na ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform sa ginanap na Post-Zona Forum sa Calapan City, Oriental Mindoro kamakailan. Ito ay magbibigay sa kanila ng seguridad sa pagmamayari ng kanilang lupang sinasaka. Isa si Norberto Paglinawan sa mga benepisyaryo na nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos at sa DAR sa natanggap na titulo ng lupa. Ako'y binigyan ng titulo ng DAR at itong akit kong sasakahan at maraming salamat po sa DAR at sa Pangulong Bongbong Marcos. Nagkaloob rin ng pondo ang DAR para sa pagsasayos ng meat processing facility na nagkakahalaga ng 680,000 pesos para sa Santa Maria Agrarian Reform Community Cooperative. Kasama rin sa nagbigay ayuda sa mga mangingisda at magsasaka ang Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Philippine Crop Insurance Corporation at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa haba man ng panahon na hinintay, sa wakas nakamit na rin ng mga magsasaka ang kanilang inaasam na titulo na magbibigay ng kasiguraduhan para sa kanilang lupang sinasaka. Mula sa Philippine Information Agency Oriental Mindoro, Joshua Sugay para sa Balitang Pambansa. Pilipinas, 65 days to go at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.